Binawi na ng APEC ang long-standing support nito sa World Trade Organization-based multilateral system matapos ang tila malalim na hindi pagkakasundo-sundo ng member states nito. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa unang pagkakataon, idineklara ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ang paghinto sa pagsubaybay ng economic bloc sa World Trade Organization-based multilateral trading system. Sa pamamagitan ng Gyeongju Declaration, hindi inadopt ang reference WTO dahil wala umanong consensus na nabuo ang 21 member economies ng APEC. Ayon sa statement, nananatiling committed ang APEC sa isang trading system na beneficial para sa lahat. Pero dahil sa lumalawak na pagkakaiba sa pananaw ng member states, tinanggal na ng APEC ang pahayag na nagsasabing sinusuportahan ng rehiyon ang multilateral trade. Pagdidiin ng APEC, ang usapin sa free trade ay sentro ng diskusyon ngayong taon nang bumalik sa White House si US President Donald Trump at ipinatupad ang kanyang America First policy, isang polisiyang pinagmula ng trade war ng Amerika at China, at pagkadismaya ng ilang business groups sa tariff policies ng Amerika sa kabila ng pagiging malapit na kaalyado nito sa Pilipinas. Dagdag pa ng APEC, ang pag-subscribe ng rehiyon sa World Trade Organization ay nagsimula ng matanggal sa opisina si President Trump noong 2021. Sa kanyang pagbabalik ngayong taon, muling babaklasin ang trading system na ito. Matatandaang hindi umattend si President Trump sa two-day high-level engagements ng APEC at dumalo lang sa kanyang bilateral meeting kasama si Chinese President Xi Jinping noong October 30. Ang World Trade Organization reference na ito ay mungkahi rin ni President Bongbong Marcos kahapon. Matatandaan na sa intervention speech ng Pangulo sa unang sesyon ng Economic Leaders Meeting, ibinungkahi nito na dapat manumbalik ang pamamagitan ng World Trade Organization sa economic tensions sa rehiyon. Sa pagtatapos ng 32nd APEC, 16 economies na ang nakapulong ng economic team ng Pilipinas, ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel, South Korea.